pag-deserve mo tumanggap ng gift mula kay God, magkakaroon ka. At dinisay ko yan. Noong ako ay, kagaya nyo rin. Kasi dalaga pa ako, talagang nakikinig na ako ng words of God. At nag-desire ako na maging lingkod niya. No? Pero biniyayaan ako ng dalawang dalaga. Ano? So, ganun eh. May plano si God eh, di ba? So, hindi ko na sana plano. Gusto ko na sana mag-stay single. Ay, plano ng Diyos eh. Ayan, di ba? Siya nagbigay niyan sa akin. Kaya, utang ko sa Diyos ang buhay ng dalawang anak. Tama ba? At gano'n din ang mga magulang. Yung utang din nila sa Diyos ang mga buhay nila. Kaya gano'n sila. Hindi alam kung paano kayo disiplinahin. Kaya yung mga words na lumalabas sa kanila, masakit na sa dibdib. Ang hirap, di ba? Pero kumain na sila, mahirap kasi maging magulang. Someday, magiging magulang kayo. Malalaman nyo, totoo pala si ina. Ang hirap talaga yung maging nanay. Kaya gusto ko sabihin mga kabataan, kung minsan ang mga magulang ay nakakapagsalita ng masasakit, unawain sila kasi hindi madali ang maging magulang. Okay? At wag na wag yung gagawin na sumagot sa magulang. Sabi, ika ngay walang karapatan. Ha? Di ba? Why? Ha? Kung gusto niyong sabihin ng laman ng damdamin, ikaw sa akin ang maayos ang ina o ang ama. Ha? Kahit sa teacher, hindi ka lumabas sa teacher, di ba? Ay, basta ka pa. Kapag nangatwilang ka, hindi maganda dating sa kanya, makikita mo pula ka, di ba? Pero kung gusto mo niyang kausapin na siya, magdala ka ng merienda niya sigurado, di ba? Ganon din sa magulang. Pakita mo maganda ang grade mo sa kausapin. O, hindi ba matutuwa? Tama ba? At parang puro 7 naman, lagabog lahat ang iyong grade. Ha? Walang tayo mga magulang. Bakit? Tingnan nyo nga. Kaya kayo nag-aaral. Sino dito self-supporting? Wala pa siguro, di ba? Wala pa. Kung meron man, may tulong pa rin ang magulang, di ba? Kasi nandun ka pa rin, inuuwi. Yung gusto kong sabihin sa inyo, unawain mo ang magulang nyo. Kahit hindi kayo naunawaan ang magulang nyo, why? May Diyos na nakakakita. Kasi nasa utos ng Diyos sa igalang ang mga atin. Tama ba? Kahit pumuputok-putok na yung dibdib mo sa mga loob, alam ng Diyos. Tama ba? Alam ng Diyos. Magpakabuti kang anak, mayroon kang pagpapalang tatanggapin mo lahat. Kaya maraming kabataan napapaliwala. Why? Kaya sa magulang, gagawin ba, hanapin sa kaibigan sa kasagutan. Tama ba yun? Mali. So, ang magulang mo, ang kaproblema mo, ay di mag-usap kayo ng magulang mo. Tama? Kasi yung kaibigan mo, pasalamat ka lang, mabigyan ka na magandang advice. What if tutulak ka pa niya para kalabanin ng magulang mo, ay di doble ng problema mo. Tama ba? Kasi kung kaibigan mo nalapitan, ganun din, ang gali, pareho kayo. Hindi niyo maunawaan ang magulang mo. No? So, ito yung topic. Bakit? Kasi talaga namang ang relasyon ng magulang at anak ngayon ay mahirap maunawaan. Ha? Mahirap. Bakit? Ang magulang kasi, wala namang isipin niya kundi mabigyan ng magandang buhay ang anak. Kaya lang kapos sa kaalaman. Diba? Kapos. Wala kakayanan. Maghanap buhay na maganda. Tama ba? Unawain. Ipagpasalamat sa Diyos, lumabas kayo sa mundo at mayroon kayong buhay na haharapin pagkatapos ngayon. Ha? Kaya yung buhay na haharapin ninyo, aba, siguraduhin nyo na nag-Diyos ang kasama. Siguradong pasado kayo. Amen? Amen. Gusto ko lang bigyan pansin, mga kababaihan. Plano nyo maging nanay? Anong klaseng nanay? Someday. Huwag nyo sabihin hindi yan kasama sa plano, ha? I want to get married. Kailan? Kailan? After graduation. Pag 30 years old na ako. Kailan? Ako noon, sabihin ko sa inyo, 30 and above. Wow! 30 and above. Kasi may plano pa ako. Pero noong naging mama ako, first baby ko siya, I was 28 years old. So, hindi ako umabot ng 30. Sabi ko, pag 30 na ako, mag-asawa na ako. Pero naisip ko, pag 30 na ako, hindi ako mag-asawa. Ay, conflict, diba? So, nagkaroon ako ng isang baby. Siya. Sumunod, hindi ko rin asahan, sumunod agad siya. O, diba? Pagkatapos nila, tapos na. O, diba? Kaya, ang plano natin, kung maganda, isubmit natin sa nino? Sa Diyos.
Okay? Isasubmit ang plano sa Diyos. Ang Diyos ang mag-a-approve niyan. So, gumawa kayo ng mga plans nyo. At yun idudulog sa panalangin. Kung ibibigay ng Diyos, read niya. Okay? So, kung hindi dumating sa atin, mayroon pang mas maganda. Amen? Gusto ko lang gawing mabilis ba ang pagkaunawa niyo sa faith na dala namin. Ang faith ay bunga ng pananampalataya. Ang faith is pananampalataya. Ang faith ay bunga ng iyong inaasahan. Tama ba? At ang inaasahan mo, ang kinin mo na nangyari sa buhay mo. Pero nga, kung hindi dumating sa iyo, ano yung sabihin? Huwag kang malipot. Maaaring hindi yan ang para sa iyo. At hindi ka looban ng Diyos. Naintindihan nyo? O gusto ko makapag-aral ng koleyo, gusto ko maging engineer, si Kuya. Paano mo, Kuya? Anong course? Sige, sabihin ko sa iyo, bagay sa iyo yan. Kasi masyado kang tumingin. Tama ba ako? Ha, Kuya? Okay. Magtatayo si Kuya ng isang agency. At lagot ang mga aplikante. No? Kasi ang pipiliin niya yung mabubuti rin. Kaya lahat ng mabubuti pasado na sa agency. Amen? So yun. Hindi na meron tayong dala-dala sa buhay natin. Ayun, tatanungin ko kayo, ano ang dala niya mapunta rin sa inyo? Kuya. Sige. Sarili ang dala niya. Pag uwi mo, hindi mo na solo. May dala ka. Amen! Yun ang magandang malaman natin na kapag pumunta tayo sa gawain na ito, hindi ka solong uuwi. Dala mo siya. At magiging masaya. Kasi, tinanggap mo siya. Hindi ka naman yung sasamahan, hindi mo siya tinanggap. Amen ba? Amen! Kaya mga kabataan, focus tayo. Kapag estudyante ka, hindi ka nakafocus sa eskwelahan, iisip mo yung boyfriend mo, nag-away kay kagabi, naway ka pa ng mama mo kanina bago pumasok, ano sa bugang utak mo. Ha? Kahit anong ganda ng sinasabi ng teacher mo, wala din ang isip mo. Nakagano ka, kagaya ng ginawa niya, talagang tulala ka, blanco ka. No? Naglalabas na ng mga klase mo, nakagano ka pa rin, nakaiwan ka sa loob, kasi wala yung isip mo, blanco. Ha? Dito kailangan focus tayo kasi ito yung tinatawag na walang sayang. Walang sayang. Bagkus ay puro pakinabang. Kapag ikaw ay negosyante at hindi ka kumita, wala kang subo, wala kang pakinabang. Malungkot ang isang negosyante na walang pakinabang. Kaya tayo ay higit pa sa isang matalinong negosyante. Why? Nandito tayo sa puro pakinabang. Amen? At yun ay sa Diyos natin, masusumpungan.